kabuhay, babalik na naman po tayo sa ating love notes and memories. Pasensya na po kayo at hindi ako masyadong salita. Nahihirapan po ako, kaya lang po pinipilit ko para po ako mabasa ko ang inyong mga sulat. Napakarami na po kasi susun na po. Kaya hindi ko po akalain na uubuhin naman ako habang ako nagbabasa ng sulat nyo. Akala ko po okay na ako. Pero okay lang po, tatapusin ko po lahat itong mga sulat nyo. No? Pasensya lang po kayo at paputol-putol yung aking pagpayo sa inyo. Okay? Miss Treasure, ama ko po ang ama ng aking anak. Pero di ko po maunawaan ama ko sa dami ng babae niya palagi mainit ulo. Pagdating ng bahay, hindi ko po siya pinapansin. Kaya lang po, pag di ko pinansin, nagagalit po agad sa akin. Gusto po niyang pagdating magse-sex kami. Naiinis din po ako sa kanya at bakit ako pumapayag ng ganong gawain. Ano po ba kami? Abnormal? Of course! Sus ko, sobra-sobra sa pagka-abnormal nyo. Isipin mo, ama mo yan, dugo mo yan. Pagkatapos, makikipag-sex ka sa kanya. Ikaw rin naman ang may kakatihan. Kasi isipin mo, hindi mo iniisip yung values, di ba? Sana tayo sa family, magbigay naman tayo ng konting respeto. Ikaw na babae ka, kahit ba naman ama mo yon, kahit anong gusto niyang gawin sa'yo, papayag ka ng ganon? Meron ba namang ganong klase? Kaya, alam mo, hindi ka ginagalang ng iyong ama. Kasi, ang gusto niya, may babae na nga siya, may gagawin pa siya sa iyong masama. Meron ba namang ganon na may babae na gagawan ka pa ng masama, hindi ka nire-respeto ng ama mo. Sa edad mo na kabata-bata mo, 28 years old, ang ama mo is 50 plus. Sos, Maria Josep. Meron ba namang ganyang klaseng ama? Sinasabi mo pa rito, abnormal. Siyempre, abnormal. Ano tingin mo sa inyong mag-ama? Hindi abnormal? Sa akin talagang eksakto. Abnormal ang tingin sa inyo ng tao. Tsaka hindi ba naman kayo nahihiya na malalaman ng mga kapitbahay nyo o yung nasan ang nanay mo at nagawang ka ng di maganda ng iyong ama. Tapos sinasabi mo pa rito na babaero ang ama mo. Babaero ang ama mo, pagdating sa bahay, nagagalit siya pag hindi ka pumapayag na makipag-sex sa kanya. Sus, ibang klase talaga ang ama mo. Imbis na ikaw ang alagaan, ikaw pa ang kanyang kung ano-anong mali siya ang gagawin sa'yo. Yung ganyang klaseng ama, kung ako ikaw, papakulong ko. Kasi hindi yan normal sa isang anak at saka sa isang ama. Diba? Hindi yan maganda. Kaya kung ako ikaw, papakulong ko. At kung ikay may nanay, sabihin mo sa nanay mo yung ginagawa sa'yo ng ama mo para nalalaman mo. No? At para siya makulong. Kasi hindi lang yan ang gagawin sa'yo. Hanggang sa, ang dami mo pang sinabi rito, bawal kasing sabihin yan. Hindi ko po pwedeng sabihin yung mga sinasabi nyo. Kasi, ang pangit na. No? Kaya, kinukuha ko lang yung sinasabi ninyo. Pinupulot-pulot ko lang yung dapat kong pwedeng sabihin. No? This is Let ng Laguna. Siguro naman Let naintindihan mo ko. No? Miss Treasure, ano po ba ang ibig sabihin sa iyo ng babaeng kung kani-kanino nakikipagtalik? Kasi alam mo, kung ihahambing mo yung babaeng ganyan na kung kani-kanino nakikipagtalik,
Para yan kung baga sa hayop, gorilla siya. Yan ang ibig, yung ape ba, yung malaking tao na kuwan, di po ba ang kuwan kung kani-kanino? Kung kani-kanino yan, hindi niya siyang pakialam. Masdan mo po ang kuwan, ang mga monkey. Hindi po yan nagtititingin, sunod-sunod po yan, sunod-sunod, basta po pwede. Ayan, yan po ang ugali nila. Para po siyang gorilla yan. Yan po ang pwede natin ihambing sa kanya. No? Kasi kung kani-kanino ka nakikipagtalik, ibig mo sabihin kahit hindi mo mahal, makikipagtalik ka na lang ng makikipagtalik. Abay, masama po yun. Lalo po ngayon, napakaraming may sakit. Napakaraming sakit. Yun na nga pong nag-iingat ka, nagkakasakit ka pa, hindi po ba? Lalo po ngayon, yung mga sakit na may mga AIDS, yan pong ganyan, dyan nakukuha yan. Sa hindi mo kilalang tao, makikipagtalik ka, na basta ganito-ganito na lang, makikipagtalik ka. Hindi po maganda yung ganon. Kaya dapat po yan, iniisip natin para irespeto tayo ng ating mga kasama, no? O kaya ng mga kaibigan. Pag po kasi ang mga kaibigan natin, ganyan, tayo rin po ganon. Birds of the same feathers flock together. Di po ba? Yun. Kaya dapat, mamimili po tayo ng ating kaibigan. Hindi po pwede basta-basta nakikipagkaibigan tayo. Okay? Mag-music po muna tayo. Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you, I long to feel your touch, to whisper in your ear words that are old as time, words only you would hear if only you were mine. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should have made my move when you looked in my eyes. 'Cause by now I know that you'd feel the way that I do. And I'd whisper these words as you'd lie here at my side. I love you. Please say you love me too. These three words, they could change our lives forever. And I promise you that we will always be together till the end of So today I finally find the courage deep inside just to walk right up to your door. But my body can't move when I finally get to it, just like 1,000 times before. Then without a word, he handed me this letter. Read, I hope this finds the way into your heart. It said, I love you. Please say you love
sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Hi, babalik na naman po tayo sa ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Meron po akong babasahin sa inyong katetext lang po. Miss Treasure, yung aking pong ama nakulong sa nagpeki po ng mga titulo ng lupa. Nagulat na lang po kami at dinampot siya rito sa bahay. Kaya po pala, palaging may pera. At marami raw po kaming lupa. Yung po pala, pinepake niya yung mga lupa. Kaya kami po ay natatakot. Baka pati itong bahay namin, fake na title. Marami po siyang nagrereklamo sa kanya at teka po. Marami pong nagrereklamo sa kanya at maraming hiningi pong pera sa mga tao. Ano po ba ang maganda dyan sa tatay namin? Alam ninyo, yung mga ganyang kasing, kasi magulang mo yan eh. Hindi natin alam kung ano yung dapat natin, hindi naman natin po pwedeng sabihan ng tatay natin. Pero siguro in a nice way, pwede mo sabihan ng tatay nyo na, bakit ganito tatay ang ginawa mo? Ang dami mong nilokong at naghihingi ka ng pera tungkol dun sa lupa nila. Tapos, hindi naman pala naasikaso. Pwede mo naman sabihan ang tatay nyo ng ganon, di ba? Kaya lang, siguro, ang nanay ninyo, ang pwede ninyong magsabi sa kanya. Kasi, asawa yun eh. Kasi yung anak kasi, pag ang anak kasi ang magsasabi doon sa magulang, para pa kasing maiinis yan eh. Maiinis, minsan nahihiya. Yon, hihiya-hiya, yung ganon. Kaya, ang pinakamaganda, dapat, kung may nanay ka, siya ang dapat mag-usap sila at bakit nagkaganon. Ayun. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Ano? Helen ng Sampaloc. No? Dapat kasi hindi natin yan, kasi ang magulang naman natin, syempre kahit naman kawala-walang hiya ng magulang natin yan. Kung hindi sa kanila, hindi tayo mabubuhay, diba? Kaya mahal natin ang ating mga magulang, may kasalanan sila at hindi. Kahit man ano mangyari, magulang natin siya. Ala namang kapalit yan eh, kundi siya lang, no? Eto pa. Miss Treasure, ama ko po wala talagang pinagkatandaan sa kanyang ginagawang kasalanan. Marami pong galit sa kanya kasi po sa dami ng niloko niya at minolest siya at hinarot sa sex. Naku, kaya marami pong nagrereklamo na mga teenager at hinipuan at niyakap niya. Palagi po niyang hinihipo ang kanyang kuha ng teenager. Gusto po namin siyang idemanda. Ano po ba ang maipapayo nyo? Alam nyo, kung ako, idemanda nyo siya para maintindihan nung matanda na yon, o kaya nung tatay na yon, na mali yun sa kanyang ginagawa. Kasi alam mo, hanggat hindi yan na kukulong, hindi yan magtatanda. Dapat yan makulong para hindi siya, hindi na niya uulitin, pero meron talagang mahilig. Kahit na makulong pa yan ng paulit-ulit, bigay-bigay. Pero wag niyong tutulungan sa pagpiyansa. Kasi alam mo, pag kasi labas-pasok, iniisip kasi ng tatay nyo na kuwan, na hindi ninyo siya makukuha, ano tawag doon? Hindi ninyo siya matitiis sa kanyang ginagawang kamalian. Kaya dapat yan, pag yan nakulong, wag niyong tulungan, hamo siyang
dusahan ang kanyang ginawang kasalanan. Ganun yan. Tiisin natin kahit na para matuto siya. No? Yun lang ang maipapayo ko sa iyo. Carmen ng Taguig. Eto pa. Miss Treasure, anak ko po may-ari ng talyer. Kaya lang po, yung babae po, punta ng punta doon sa talyer. Yung po pala, may asawa. Kaya po, nung malaman nung asawa niya, pinuntahan po yung talyer namin ng tatay ko at doon nagkagulo. Ano po kaya ang maganda doon? At pati ang magulang ko, yung babae na yun, pinahiya po sa dami ng tao. Nako, kasi alam mo, mangyayari yan. Meron kasing tao na hindi naman talaga yan, isipin mo, ano yon, hanap buhayan niya, hanap buhay yan, place ng hanap buhay yan. Tapos, kung ano-anong kakuwanan ang gagawin nila doon. Malas po yon. Dapat po yan, pag yun may lugar po tayo dyan. Hindi sa lugar ng hanap buhayan natin, doon tayo gagawa ng hindi maganda. Yun lang po. Sana po, pag pwede rin naman po nyo sabihan at ang anak nyo, kasi po pag yung ganyan, pag po ganyan ang ating anak o ang ating ama ginagawang parausan ng ating business, mamalasin po tayo niyan. Sana po mag-ingat-ingat tayo para hindi naman po tayo nasisira sa kapwa natin at nalalaman po siyempre po malalaman niya sa lugar-lugar ninyo po ba? Kaya kasi yan po ang dapat nyong gawin. O kaya, tapusin na nyo o mag-usap-usap kayo ng dapat nyong gawin at yung babae, kausapin po nyo. Yun lang po. At mag-music po muna tayo. Oh, I'm paying for your kisses and the tears I shed for you. 50 tears for every kiss, dear, for love that wasn't true. Oh, I bought so many kisses when I didn't know the cost, but the time has come to pay you for the love that I have lost. 50 tears for every kiss, dear. Oh, the price was high, it's true, but I'd shed a million more, dear, for only one more kiss from you. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, or a love that fell apart, for a love
Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Hello. Hi, magbabalik na naman po tayo sa ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Miss Treasure, boyfriend ko po, matanda na, mahilig pa sa sex. Marami pa siyang babae na mga teenagers. Wala naman pong pera. Sa akin lang po kinukuha yung pera niyang kaya kaya po ako nagsisisi. Tinatira ko pa sa amin. Wala naman po palang magandang trabaho. Puro yabang lang po pala. Ano po kaya ang maganda dyan sa boyfriend ko? Patira ko na sa kapatid ko? Ay, wag ganun. Mariosep, wag mong magkakaroon ka ng kasalanan. At saka isa pa, kausapin mo, patitira mo, di magkakaroon ka ng kasalanan yan. Diyos ko, uubuhin tuloy. Everything I see in my dreams, I wouldn't say that to you if it wasn't true. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. We'll be back. Alam mo, nagulat ako sa'yo, nasamid ako dun sa sinabi mo eh. So sa EPP mo, ganun lang, patitira mo na? Huwag ganon. Ngayon ikaw pala, merong pulis na, di pare-pareho kayong magkakaroon ng kasalanan. O, yung boyfriend mo, hindi makukulong. Kayong mag-ama at magtiyo, makukulong. Hindi dapat ganon. Mag-usap-usap kayo, kahit huwag ninyong ipagmalaki yung may pulis kang ganire, may uncle ka na ganito. Huwag kayong magyabang sa ganyan. Kasi mahirap po yung dadaanin natin sa dahas, yung ating galit. Kailangan po na nakukuha po kasi yan sa magandang pag-uusap, sa magandang salita, na hindi po tayo nakasakit sa ating damdamin at hindi po tayo mapapariwara. Yun lang po yun. Hindi po pwede yung basta na lang natin babarilin yung tao na ganun. Mag-usap po tayo. Hindi yung basta-basta gaganyanin natin yan. Hindi po yun maganda sa ating buhay. Po ba? Kaya mag-isip-isip ka, hindi basta ganun. No? Galing ito kay Nida ng Sukat. Miss Treasure, ba't ba puro asawering mga to? Asawa po ng kuya ko, Bisaya. Grabe po sa damot at ni piso, di nabibigyan ang nanay namin. Palagi po sa kanila nagbibigay. Pag dumating po ang ina niya, ang dami pong binibili pagkain. Samantalang pag wala ang pamilya niya, ni konting ulam, di binibigyan ang nanay namin. Kadamot ng Cebuana. Naku, hindi naman po lahat ng Cebuana at Bisaya ay maramot. Meron din po namang maramot na Tagalog, Ilocana, na hindi po pare-pareho. Wag po natin i-pinpoint agad na basta Cebuana, ganito ang ugali. Siguro po, meron lang kayong natapatan na ganon. Kasi hindi ako naniniwala na ngayon ganito ang ugali mo. Ganon. Hindi po maganda yung ganon na basta tayo magsasabi ng ganito yung Bisaya, ganito yung Bisaya. Ganon. Oo. Kaya po eto, meron text kasunod niyan. Miss Treasure, alam mo po, ang Bisaya hindi po marunong magmano. Hindi rin po marunong mamupo. Ang bastos po. Talaga pong ganun sila. Natural po yan. Hindi, pangitan ng salita nyo. Hindi ko to masasabi. Okay lang po yon.
Kaya yun nga po ang sinabi ko sa inyo, kung alam mo po, meron akong kaibigan na Bisaya, tinanong ko rin po yun. Hindi daw po talaga sila marunong magmano. Hindi rin po sila marunong mamupo. Doon po sila lumaki eh. Wala po tayong magagawa. Kung hindi sila marunong mamupo, hindi sila marunong magmano. Siguro naman po, malalaman din naman nila yan pag magkakasama na. Pag nakasama ninyo sila. Kasi alam mo po, yung mga kaibigan namin na Bisaya, nagkukuha po yan eh. Namumupo sa nanay ko nga po, nung buhay ang nanay ko, naghahalik sila sa nanay ko. Nagkiki sila sa nanay ko. Namumupo po sila. Kaya, hindi po ako naniniwala na lahat sila ay ganon. Siguro po, pag nalaman nila na, o sinabi ko lang po yan, dapat pagdating natin sa bahay, mag-good afternoon kayo sa magulang ko. Sinabi, dapat po kasi yan, nasasabihan man lang. Para po, alam nila yung tama at mali. Kung ano yung ating values, dapat po alam nila yan. Kaya, sa atin din po yan. Kaya kung gusto po natin yung kaibigan natin na hindi siya mapintasan ng ating magulang, siguro po dapat sasabihin natin sa ating mga kaibigan yung values ng ating pamilya. Di po ba? Yun po dapat. No? Susunod po, ito naman po, galing ito kay Diday ng Batangas. Miss Treasure, ito na pala yun. Diday pala yun. Miss Treasure, Ida ng Caloocan. Ano po ba ang dapat gawin sa taong makapal at walang kinatatakutan? Kahit po magulang niya, minumura. Kaya po gusto ng landlady namin paalisin sila sa apartment na katabi namin. Palagi po kasing naiiwan ng mga barkada. Maingay po sila dahil palaging galit sa kanila ang mga kapitbahay. Naaasar po kasi ang babastos po, hindi po marunong makipagkaibigan at makipagkapwa-tao. Alam ninyo, pag sila hindi natin po pwedeng palayasin ang isang tao na kapitbahay natin dahilan lang sa gulo, dahilan lang sa nagiinuman sila. Ano po ang pakialam ninyo sa pag nagiinuman sila sa sa loob ng bahay nila yon? Ang masama po, nagiinuman sila sa daan, hinarang nila ang daan at doon sila nagtatagay-tagay. Yun po yun. Pero kung nasa loob sila ng bahay at nagkakantahan lang po at nag-iingay, loob po ng bahay nila yun eh. Masyado po tayong sensitive sa mga ganyan. Kung ayaw po nating makakuha ng ingay, sa bundok po tayo tumira. Kasi po, yun po ang kanilang karapatan po nila, yung bahay po nila yun eh. Yun po ang sinasabi ko na mahirap ang taong pakialamero. Po ba? Mahirap po na makikialam tayo sa kapwa natin na hindi naman po tayo pinapakialaman ng kapwa natin. Hindi po tayo dapat makikialam sa ganyang klase ng ating ugali, huwag po natin pakialaman ng kapitbahay natin. Ganun po. Ganun lang. Ang masasabi ko sa iyo, Ida, ng Caloocan, huwag ka masyadong pakialamera. No? Sige, mag-music muna tayo.
I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. You don't have to answer. I see it in your eyes. Maybe it was better left unsaid. This is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day, and you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say, I love you. I love you. I honestly love you. If we both were born in another place and time, this moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this. I love you. I honestly love you. I honestly love you. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Hi! Babalik na naman po tayo. It's already 3:35. Kahit po ako'y ganito at putol-putol, tatapusin ko po at marami po akong mga text pa sa inyo. Pero yung mga text po ninyo sa akin ngayon, babasahin ko rin po. Relax lang po kayo. At para matapos po natin ito, ganito lang po ako, tatawa-tawa lang pa kahit napaputol-putol yung aking kuwan dahil nga po sa throat ko. May ubo po ako kaya okay, katatapos ko lang po kahapon po kasi may lagnat ako. Kaya nagpa-check up pa po ako, kaya ngayon po pumasok ako, akala ko po kasi hindi na ako ubuhin Diyos ko, hindi ako inubo magdamag, yun po pala, ngayon ako uubuhin. Diyos ko, may gamot pa po ako niyan dala-dala. Pero okay po, okay, masaya po ako. Okay. Miss Treasure, yung pong kaibigan ko, nagdala po sa amin ng pagkain. Nagtaka po kami kung bakit napakaraming dala. Yun po pala, si Rana, papakain pa nila sa amin. Ano naman po ang ibig sabihin niya sa amin? Hindi po maganda yung ganong klase. Kasi po, naramdaman po namin na parang maasim na. Ano po ba ang ibig sabihin ng kaibigan ko niya? Timawa kami? Alam mo, Dindo, hindi
Hindi ganun ang kaibigan eh, no? Ang kaibigan kasi, pag kasi tunay na kaibigan mo yan, or para mo lang friends na hindi mo naman tinuturing, parang kapitbahay, hindi ka niyan bibigyan ng pagkain na alam niya na makakasakit sa'yo or makakasama sa inyo. Bakit naman kaya kayo binigyan ng ganyan na pagkain na sira ng kaibigan mo? Pero sa akin, hindi rin naman natin malaman kung iyon alam niya talaga ng sira or hindi nila alam, binigyan kayo. Kaya hindi ko rin malaman kung ano nga yun, kung talagang sira yun or nasira na lang sa pagkakadala niyo dyan sa inyo. Wala akong masabi tungkol doon kung sira talaga, pero ikaw na lang makakapagsalita at ikaw na lang ang makakapagsabi kung yung kaibigan mo na yon ay yung bang matapat sa'yo. Di po ba? Kaya ang akin is, basta't ganyan ang kaibigan, hindi po kaibigan ang turing dyan. Kung talagang sinadya niya yon, no? Kaya kayo, isipin ninyo na bago kayo magdadala o magbibigay sa iyong kaibigan, tingnan po ninyo kung nakakain, no? Hindi po pwede yung palaging ganito, kakainin, tapos hindi naman pala makakain. Yun lang, no? Meron pa akong text dito. Galing ito kay Miles. Hi, Miles. Yung asawa ko po, walang ginawa kundi uminom ng uminom. Sa akin naman po kinukuha yung pera na pinang-iinom. Ayoko na po talaga sa kanya. Gusto ko na po siyang bigyan ng aral. Kaya lang po, meron kaming 2 anak. Ano po kaya ang masasabi nyo sa akin tungkol sa anak namin? Alam mo Miles, kasi ang babae kasi, kahit anong gawin mo, pag tayo'y naghiwalay, nakipaghiwalay sa ating asawa, iyan ay sa atin yan. Atin ang anak natin, hindi sa lalaki. Lalo pat ang anak natin ay 7 years old lang or 4 years up, 4 years to 7. Pag po kasi 8 years old na anak natin, yung anak na natin ang magdidesisyon kung saan ang gusto niya sumama. Pero kung bata pa po yan, 4 at saka 7, yung 7 po, pwede mo pa po yung makuha. Kasi po hindi naman po pwede niyang makuha yan Kasi po, pag ikaw ang nakakuha dun sa anak mo, mahuhubog mo yung anak mo, tsaka po, hindi natin masabi kung yung anak mong babae, panganay pa naman yan, baka kung anong gawin ng asawa mo, gago rin yun, di po ba? Mahirap naman po yung ganon. Hindi na nga tayo nagtitiwala sa asawa natin, pagkatapos, ganon pa, di ba? At saka, hindi maganda yung ganyang klaseng tao, no? Alam mo na yun, Miles, siguro naman, naintindihan mo kung ano yun dapat, no? Eto pa, Miss Treasure, meron po akong pinagawang damit, kaya lang po, yung akin pong pinagpapagawaan, nawala po yung damit ko. Nagtataka po ako, papaano niyang nawala yun, samantalang, hindi naman po, teka, naputol. Hindi naman po matagal yung hindi naman po matagal yung pagkakaipit doon sa kanila. 2 araw lang po. Ang iniisip ko po, nagustuhan nung anak kasi po nung pagdating ko doon, sabi po nung anak, ang ganda nung damit. Bakit po mawawala? Kaya hindi po ako naniniwala na nawala.
inisip ko po na nagustuhan ng anak niya. Ay nako, Maria, paano ba yan? Iyang kasing minsan kasi tayo minsan kasi meron kasi baka may pupuntahan na party yon, nagustuhan ng anak niya, yun na lang ang isinuot. Baka sa susunod na buwan makikita mo na yon, sasabihin niya nakita na niya, pero ikukuha na niya, lalaban muna niya yon, isusuot, pero pasusuot muna niya sa anak niya. Ganun lang yon, no? Sana ganun ang mangyari, di ba? Oo, para para okay, no? Eto, meron pa. Miss Treasure, yung anak ko po, binigyan ng... Teka, nawala. Miss Treasure, yung anak ko po, akala ko, mahinhin. Yung po pala, nagulat na lang po ako at nabuntis siya. Nako, kaya po kaming mag-asawa, lungkot na lungkot sa kanya. Kasi nga po, panganay po namin yon, pagkatapos po biglang nabuntis. Okay lang po sana kung nakatapos, hindi pa po siya tapos. Ay, alam mo po, iyang ganyang bagay ang pinaka malungkot sa ating mga magulang. Dapat naman tayo, mga anak, wag natin bibigyan ng kalungkutan at problema ang ating magulang. Kasi ang gusto ng ating magulang ay lahat tayo ay maging maganda, tayo ay maging masunurin, tayo ay lahat nasa sa atin na. Yan ang pangarap ng ating magulang sa mga anak. Pagkatapos, inalis mo ang tiwala ng iyong magulang sa'yo. Mali naman, oo nga siguro, baka yung magulang mo may mali rin sa'yo, or ikaw hindi ka marunong sumunod sa iyong magulang. Ganun lang yon. Sana, iniintindi mo ang magulang mo at huwag kang magagalit sa kanya. Isipin mo na mahal ka niya. Diba? Naiintindihan mo na ako, Grace. Grace, ang ganda pa naman ang pangalan mo, Gracia. No? Tapos, magagalit ka ang napakagandang binigay sa'yo ng magulang mong pangalan. Grace, Gracia. Diba? Tingnan mo, pagkatapos, magagalit ka sa magulang mo, ikaw naman ang may kasalanan. Diba? Magbibigay po muna tayo ng music para okay. And think that everything's okay. Boy, I am
when I say that you've changed. I'm convinced I know the problem. You don't love me the same. You're just going through the motions, and you're not being fair. I've got my fight, I will not cry. Still I can't help but care. I'm not your superwoman. I'm not the kind of girl that you can let down and think that everything is okay. Boy, I am only human. Only human. This girl needs more than occasional hugs and a token of love from you. I'm not your superwoman. I'm not the kind of girl that you can let down and think that everything's okay. Boy, I am only human. This girl needs more than occasional hugs as a token of love from you to me. Ooh, baby, look into the corners of your mind. I'll always be there for you through good and bad times, but I can't be that superwoman that you want me to be. I'll give my love a lasting love if you return love to me. I'm not your superwoman. No. I'm not the kind of girl that you can let down and think that everything's okay. Boy, I am only human. This girl needs more than occasional hugs as a token of love. If you feel it in your heart and you understand me, stop right where you are. Everybody sing along with me. I'm the kind of girl that can treat you so sweet, but you got to realize that you got to be sweeter to me. I need love, I need your love. I'm not your superwoman. Oh no. Kind of girl that you can let down. Everything's okay. Boy, I am only human. I'm only human. This girl needs more. Baby squirrel use. Give me your attention, baby. Ay, it's already 3:40. Magti 3:40 na lang po. At halos matatapos na po uli kami. At ako po ay kuwan. Tinan mo nga po, sabi ko sa inyo, kahit ako paputol-putol, okay na. Pero sa isang linggo po, sana maging okay na po ako. Kasi, uso po yata ngayon talaga yung ganito eh. Kasi ngayon lang nangyayari sa akin yung ganitong antagal eh. Kaya ganon. Kasunod-sunod po kasi ang alis ko, ang lakad, lakwatsa. Kaya ganon. Inabot po kasi ako ng gabi. Kaya ganon. May birthday po kasi. Kaya inabot na ako ng hating gabi. Gabi na, umaga. Ganon po. Eto po, Miss Treasure, yung aking pong boyfriend may asthma. Nakakahawa po ba ang asthma? Ay, hindi naman. Ang asthma kasi, hindi yan nakakahawa. Hindi naman po yan katulad, ibig mo sabihin, pag hinalikan mo siya, mahahawa. Hindi. Para po yung diabetes. Diabetes po kasi, pag diabetes ka, pare, meron kang sakit na diabetes, hindi po yun nakakahawa. Pero,
ang dami pong nasasagasaan na pag po kayo nagkaroon ng sakit na ganyan, pag hindi mo po naagapan, magkakasakit ka sa puso, sunod-sunod po na yan, na liver, yung mga ganon. Marami po kasing, yung po kasing diabetes kung saan-saan po yan kumukuha sa ating katawan, ganon po yan. Lalo pa po kasi, pag tayo mahilig sa maalat, maalat, lahat ng yung mga kuwan po, yung mga kaloob-looban, yung kinakain ng mga isaw-isaw, bawal po yan sa may sakit na diabetes. At saka po, kuwan, yung mga sitsaro na bulaklak, bawal din po yan. Kaya po yung ganyan, mali, hindi po natin dapat kainin. Pero yung asthma po, hindi po sakit ang asthma na nakakahawa. Hindi po ganun yun. Kaya, yun ang sinasabi ko sa iyo. Miss Treasure, yung pong kaibigan ko, malabo ang mata. Ang kuwan po, ang laki po ng grado. 450 po ang grado ng isa niyang mata. Yung isa po, 500. Makokorek pa po ba yun? Naku, hindi po kasi, ako po kasi, hindi naman po ako EENT. Pero, ang masasabi ko lang po, pwede ko po kayong samahan sa mga ganyan, yung EENT, yung mga ganon. Kasi hindi ko naman po yan linya. Pero, ang masasabi ko po, nakokorek po yung ganyang klase. Kasi po, pwede naman po natin palitan ng lente ng ating mata. Pwede po yon. Napapalitan po yung kahit po 750 ang lente natin. Makukuha. Napapalitan po ang pinakakuan, yung cornea, yung pinakakuha ng ating mata. Ang hindi po nagagamot, yung glaucoma. Iyon po. Yun lang po ang pagkakaalam ko sa pagkakaalam ko po na kasi po tinatanong nyo ako. Pero yung alam ko po, yun lang po ang masasabi ko sa iyo. Pero kung gusto po nyo, sasamahan ko kayo dun sa doktor na kakilala ko. Ganun po. Miss Treasure, yung kapatid ko pong lalaki, nabundol ng sasakyan noong maliit pa siya. Siguro po mga 21. Kaya lang po ngayon, hindi na po halos siya masakit daw po yung kanyang binti. Ano po kaya yon? Para po yun doon sa pagkakabundol niya. Kasi hindi ko rin po masabi yan kung yun sa pagkakabundol niya. Kasi, ang tagal na nun, tapos matanda na yung kapatid mo. Dapat yan, pag may nararamdaman kayong ganon, ipa-check up na lang nyo yung kapatid nyo. Para, sigurado kayo sa orthopedic. Pwede ninyo po yan ipa-check up. Kasi doon naman po sa orthopedic, kuha naman po yan wala naman pong bayad dyan ang pagpapacheck up. Government hospital naman po yan. Kaya po, meron din pong mahal dyan. Pag po ikaw may pera naman pambabayad, siyempre natural po. Yung sa may bayad ka magkuko. Pero yung po kasing wala kang pera, talaga pong hindi ka po kailangan magbayad dyan. Kaya yun lang po ang masasabi ko. Pa-check up nyo, hindi naman po kasi ako doktor ng mga bone. Opo. Kaya sa orthopedic po dapat yan dinadala at nang naaayos po ang ganyan, no? Miss Treasure, yung buhok ko po masyadong nalalagas na. Bawat araw po, hindi, sabi mo po kasi noon, isang
isang strands ng 100 strands ng buhok, okay lang. Pero ngayon po, yung yung buhok ko po, hindi lang po 100. Talaga pag hinila ko ng kamay ko, ang dami pong sumasama. Ano po sa palagay mo ang pinakamaganda? Sa akin kasi, yung kasing lagas ng buhok, yung 100 strands po kasi sa araw-araw, natural lang po yun. Pero pag po sumobra na doon, kasi malalaman naman po natin kung ilang strands na yung natatanggal eh. Pero pag sumobra naman po doon, iyon po abnormal na po yun. Hindi na po normal yun sa ating buhok. Kasi po, meron na pong, baka po may sakit na yung buhok natin, o kaya may fungi na nandun, dapat po agad, ipapacheck up po natin agad yan. Ganun po yan. Para po, hindi tayo masyadong mahirapan dun sa ating buhok kung sakasakali. Ay, ang dami. Miss Treasure, ang pinang, teka, napuputol. Ang pinang shampoo ko po sa aking buhok ay araw-araw nagsha-shampoo po ako. Tama po ba yun o mali ang ginagawa namin? Kasi ang pagsha-shampoo po kasi ng buhok every other day. Yung po kasing conditioner kahit araw-araw. Pero yung pag-shampoo po natin ng buhok, yun po ang every other day. Ganun po yon. Hindi po kasi po pwedeng magsha-shampoo tayo ngayon. O kaya po yung iba, di po ba yung iba, nagsha-shampoo ng buhok, ano yon, 3 beses wari naligo, 3 beses din siya magsha-shampoo. Talaga pong nakakasira po ng buhok ang shampoo. Yun po ang totoo. Hindi po dapat na magsha-shampoo tayo ng minuto o kaya araw-araw. Conditioner po pwede. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Mag-music po muna tayo at baka po ako'y maubo-ubo na naman, ha? Allen music. You are my treasure. You are my treasure. I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. Sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far apart,
Babalik na naman po tayo at it's already 4 o'clock. Love Notes and Memories with Treasure po ito. Bago po ako mag-start pa ng babasahin ko po, binabati ko po ang aking kakampi na si Ma'am Fe Nicodemus, si Sir Rizal, si Ami Amar, yan po aming secretary. Thank you, Ami, sa mga ginagawa mo. Thank you. And Allen, our technician po. Thank you sa mga pinapagawa ko sa iyo. Thank you so much. At kahit ako ganito, nalalaman mo kung paano papatayin ang lahat. Okay lang yon, no? I-off, no? Thank you sa mga ganyan, no? And then hi to Jo and Rene Ignacio. Hi to Ana Marie Yangkiling, Karen Yangkiling, and Christopher Yangkiling. Hi sa inyong mga Yangkiling. Tapos hi to Alice Robles, Patty Robles, Elisel Robles. Hi, and Eds Robles, at saka ang kanyang mga anak na si Steph and then si Kate. Iyon. At saka hi also to my friend. Lahat kayo, hindi ko na kailangan isa-isahin kasi baka ubuhin ako pag inisa-isa ko na kayo. Napakarami kasi nyo friends. Basta pag ako'y okay, pupunta ako sa inyo sa next this coming week. Pero pag hindi, friend, magre-rest muna ako kasi tingnan mo nga, nahihirapan ako. Pag sinabi ng doktor na ako'y magre-rest ako talaga, friend. Kasi nabibinat ako eh. Hindi ako makatiis nang hindi ako umaalis. Ngayon nga, kala ko nga okay na ako. Tingnan mo, hindi pa pala. Kaya, Diyos ko, hindi ko maintindihan tuloy. Baka mamaya mapunta na naman ako sa higaan yan, Diyos, Maria Josep. Hindi ako makatiis nang hindi ako aalis kasi. Kaya sa isang linggo, kasi usapan natin is Tuesday. Naku, hindi ako sigurado, or Wednesday, ang sabi nyo. Baka hindi ako makarating. Kaya pasensya na kayo. Kung gusto ninyo, nakasama nyo ako, iibahin na lang nyo yung baka next, baka second week of March, baka pwede pa ako. Happy birthday, Esther, nga pala. I know, March 9 ka, di ba? Baka pwede na ako noon sa birthday mo. Kasi talagang itong week na to, question mark ako talaga. 3 question mark yan. Kasi pag ako naman talaga po pwede, talagang sinusubukan ko. Tingnan mo nga ngayon, napapahiya tuloy ako. Palagi akong putol yung aking program. Pero okay lang at nagagawa ko naman. Anong gagawin ko? Napakarami ko kasing nakuha na mga letters. Mga text ko. Hindi naman po pwedeng susun. Kaya ganon. Yon, no? Hi also to Yoli, Johnny, Adele, O'Neill. Yan lang ang kakilala ko, Yoli, sa mga anak mo. Si Beauty, no? Si Carla Bernal. Yan ang mga kachat ko. Pasensya na kayo. Hindi ko kayo kasi mga kakilala. Ate Grace Bernal. Ate Car Bernal. Sino pa ba yan? Mga Kaluwag family. Hi sa inyo. Crising Villapuerte Alunan. Hi. Ate Nita. Ano pa ba yan? Ate Pao, kumusta ka po? Ipakitext na lang nyo ko kung nasa hospital ka pa po. At ako po ay papasyal dyan sa inyo. Pasensya ka na po at tingnan mo, sana nga pupunta ako sa iyo itong week na to, this coming Monday or Tuesday,
alam ko po, tiyak hindi ako makakarating. Talagang, yun po ang sinasabi ko, 2,000% hindi po ako pupunta at pagre-resin ako tiyak ng doktor ko. Ang last na ako lang po talaga, bukas po talaga aalis ako, pero meron lang po akong gagawin na bukas na may makikipag-meet lang po ako bukas sa hapon. Pero susunod po nun, tutulog na naman po ako, mahihiga na naman po ako, and then sa Sunday po, magre-rest po talaga ako. Baka po ako hindi na ako makabangon niya. Palagi po kasi kung napapagod, tsaka gusto ko po talaga bago ako lumabas, relax yung aking katawan at ako'y hindi ganito. Para kasi kung nalulungkot pag hindi ako nakakapagsalita ng matino, kulang-kulang po yung mga paayo ko hindi po ako nag-e-enjoy sa ganon. Pinuputol ko lang po yon, no? Kaya pasensya na po kayo doon, no? Okay, it's already 4:06. Malapit na po tayong makuwan. Kulang na lang po sa 1 oras. At matatapos na po ako. At makakapag-rest na po yung throat ko. No? Miss Treasure, Miss Treasure, yung boyfriend ko po, 17 years old lang, nakalima na po pala siyang girlfriend. Ano po ba ang dapat doon at may isa na po siyang anak? Ano po dapat ang gawin ko sa boyfriend ko na yon? Kasi alam mo, yung boyfriend na yan, 17 years old, dapat yan, hinihiwalayan mo dahil alam mo, minor de edad yan. At ikaw is 28 years old. Alam mo yung ganyan, 28 years old ka, 17 years old yung boyfriend mo, minor de edad yan. Kaya dapat yan, hinihiwalayan mo. No? Hindi ka dapat, kasi mamaya yan, magkaanak ka. Hindi natin masabi, magkaroon kayo ng anak. O ikaw, tinan mo nga, may anak siya. O, gusto mo ba yung ganon? Siyempre, hindi mo rin gugustuhin yung ganong klase. Diba? O, kung ikaw ikaw yung ang matatanda na, naghahiwalay pa. Kayo pa, na batang-bata at minor de edad pa yung iyong boyfriend, 'di ba? Hindi lalong magkakagustuhan tayo niyan, 'di ba? Eto pa, Miss Treasure, yung boyfriend ko po, yung boyfriend ko po na napunta sa hospital ng 1 month. Kaya lang po, wala po kaming ibayad. Ayaw po siyang palabasin. At dapat do po, bayaran muna yung utang. Paano po kaming makakabayad kung wala po kaming pera? Magaling na po yung boyfriend ko. Alam mo, kasi, hindi ba sa hospital naman, meron niyang kuwan, magsusulat kayo dyan ng waiver, kung ano man yon, di ba? Na ganito, babayaran namin, installment, ganito yan, di ba? Yan yung gagawin nyo sa hospital. Hindi po pwede yung basta-basta na lang. Sorry. At hindi basta-basta na lang na magaganyan kayo na mahihirapan kayo na gano'n sa ospital. Habang tumatagal kayo, dumadami rin yung utang nyo. Ganon yun. Hindi kasi po pwede ay nako, pagka kayo nagagalit, nauubo ko Hindi ako sanay nung ganitong hindi ko po pwedeng sabihin. Pinuputol ko lang yung sasabihin ko kasi nga, Diyos ko, ano ba yan? Hindi kasi dapat ganon. Kasi yung mga kamali ang ganon, katangahan yun. Hindi iyon tumpak, hindi tama yun. Dapat, iisipin ninyo kung tama naman yung ginagawa ng ospital at magsabi kayo
meron naman social worker dyan, di ba? May SWA. Ano ba tawag doon? Yung SWA, di ba? Pwede kayong magpatulong sa ganon. Na nakuha na ganire, hindi kami pinapalabas. Kung pwede po bang ganyan, di ba? Kung yung mga gamot meron diyang libre kung lalo na nasa hospital kayo, yun lang yun. Di ba? Kasi dapat yung ganyan ang gagawin ninyo. Maging maganda ang inyong dapat ninyo sa ospital, no? Miss Treasure, namatay po ang aking bayaw. Kaya lang po, yung barangay, hindi kami binibigyan ng pampalibing. Hindi po ba dapat ang barangay ang magpapalibing sa amin? Tama po ba kami? Alam mo po, ganun po ba yun? Yung barangay ang magpapalibing? Siguro po, parang, kung kayo po kabarangay nila, magbibigay sila sa inyo ng, sila po ba nagbigay sa inyo ng ataol at saka kawan? Paano po yung lupa? Sa barangay din? Baka naman po hindi naman pumayag ang barangay ng ganun. Saan kayo ililibing at sino? Nako. Meron po bang ganun? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam yun kung sino ang magpapalibing. Yung barangay magpapalibing. Pati ataol magpapalibing sila. Lahat-lahat. Yung lupa. Saan po ililibing yun? Meron po akong nakikita. Ano ba yun? Ano ba tawag po nyo doon? Yung po ba sunod-sunod yung kawan? Butas-butas? May tawag po dun Ayun, apartment. Thank you, ma'am. Ayun, apartment. Ayun po, noon po kasing minsan, naglibing po kami sa kaibigan namin. Meron po kasing sinasaksak na putol-putol. Sabi ko, ano yan, friend? Sabi nung kaibigan, kasi po mataas meron, tinataas siya doon sa itaas. Apartment po pala tawag doon. Baka po ganon, baka mabigyan kayo ng ganong klaseng libing. Kaya lang po, sino ang magpapalibing sa inyo? Siguro naman po, sasagutin naman po yun ng barangay. Kaya lang po, ang alam ko yun, binabayaran po yun, di ba? Binabayaran yun, monthly ba yun o annually? Sino po magbabayad nun? Kaya, hindi ko po alam yung ganyan sa ganyan. Ala po akong nalalaman sa ganyan. Yun lang po ang narinig ko nun sa kaibigan ko. Hindi ko naman po iniintindi kung ano yun. Kaya lang po nakita namin na sinasaksak na ganun. Ayun po, apartment po pala tawag doon. Magtanong po kayo doon. At baka po makatulong, magpunta po muna kayo sa barangay nyo. Ganon. Dapat po nakarehistro kayo sa barangay nyo bago po kayo magkipag-usap. Kasi po kung hindi kayo nakarehistro dyan sa barangay nyo, hindi po kayo tutulungan. Ewan ko lang po kasi po kung hindi naman ikaw kabarangay nun, kasi hindi ko po alam din yun kung ano ang may mga contract po yan Kaya sa mga ganyan po hindi ko po alam yung mga ganyan Kaya ang masasabi ko lang po, magtanong na lang po kayo. At kung ano man po yon, sige po, kung ano man po yung maitutulong ko, sige lang po. Kung ano man ang kuwan, sabihan lang po nyo ko. Kung, hindi po ba sabi nyo may ataul na naman? Yung lupa, o baka po yung monthly, o kuwan. Wala po bang, ang tanong ko lang, wala ba siyang, kasi hindi mo sinabi rito kung ano kung wala ba siyang kapatid, o wala ba siyang asawa, sabi mo asawa. Wala ba siya man lang kapatid na po pwedeng magtulong-tulong sa kanya? Ano ba yun? Hindi naman po kasi po pwedeng lahat ng kapatid mo mahirap. Wala naman pong ganun. Siguro naman may nakakaangat, magtutulungan. Di po ba? Ganun lang yon, tulungan. Kailangan naman sa ganyan tulungan Kasi po, once na tumutulong ka sa kapwa mo, ang laki pong grasya ang bumabalik ng ganyan. Kaya pag po ikaw ang masama po hindi ka nakakatulong sa kapwa mo, meron ka naman, hindi ka tumutulong, napakaramot mo, mawawala po ang grasya sa iyo. Yun lang po yun, ang masasabi ko.
Kaya dapat po, tutulong ka sa kapwa. Palagi mong iisipin ang iyong kapwa. Kung sakasakaling sobra, magbigay ka naman po. Nabigyan mo na kapatid mo, nabigyan mo na mga anak mo, natulungan mo mga anak mo, tumulong ka naman po sa kapwa mo. Ganun lang po ang maganda sa atin, di po ba? Yun ang maganda. No. Oh. Kaya mag-music po muna tayo at parang ako'y na wala. She lay sleeping. I stay out late at night and play my songs, and sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home, all alone, while she lays dreaming. I try to get undressed without the light, and quietly she says, "How was your night?" And I come to her and say, "It was alright," and I hold her tight. And she believes in me. She sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. Maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, while she lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite, then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two, then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I am through. God, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. While she lays, while she waits for